Sa nagyayalong himpapawid sa itaas ng Arctic Circle, isang Soviet aircrew ang naghahanda para sa isang nakakatakot na mission. Ang kanilang Tupolev Tu-95V bomber ay espesyal na binago para sa mapanganib na operasyong ito. Inalis nila ang bomb bay doors, tinanggal ang ilang fuel tanks, at pininturahan ang katawan ng eroplanong may reflective coating. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin nila, walang makakapaggarantiya ng kanilang kaligtasan at mayroon lamang silang 50% chance na makauwi ng buhay. Pero hindi mga kaaway ang tunay na banta sa kanila at hindi ito mga eroplanong pandigma o anti-aircraft guns. Ang mismong kargamento nila ang nagdadala ng napakalaking panganib. Sa loob ng eroplanong ito ay isang sandatang may kakayahang lumikha ng pagsabog na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng bomba na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig na pinagsama-sama. Isang sandatang kailanman ay hindi pa nalikha o nahigitan sa kasaysayan ng tao. Habang papalapit sila sa puntong dapat ihulog ang bomba, ang tanging magagawa ng crew ay umasa sa kanilang mga calculation, i-release ang payload at lumipad ng pinakamabilis palayo sa epekto ng pagsabog. Ang pagsabog ng pinakamalakas na sandatang nukleyar na nagawa ng tao, ang Tsar Bomba. Noong kalagitnaan ng 1950, napagtanto ng Soviet Union na nahuhuli sila sa matinding competition kontra Estados Unidos sa Cold War arms race. Dahil sa kanilang mga kaalyadong bansa sa kanlurang Europa, may kakayahan ng Amerika na magpakawala ng mga nuclear weapon na kayang tamaan ang teritoryo ng Soviet. Samantala, ang Estados Unidos mismo ay nananatiling ligtas mula sa anumang direktang pag-atake ng mga sandatang nuclear ng USSR. Dahil dito, napunta sa alanganin ang posisyon ng mga komunista sakaling sumiklab ang isang ganap na digmaan. Ayaw ipakita ng Soviet Union ang kanilang kahinaan, kaya nagpasya silang gumawa ng isang bagay na magpapakita ng kanilang kapangyarihan. Ang plano, lumikha ng isang bomba na mas makapangyarihan pa sa anumang naimbento noon. Noong 1956, iniutos ng Soviet Council of Ministers na simulan ng research facility na NII-1011 ang paggawa ng isang bagong sandatang nuklear na may codename na Product 202. Ang orihinal na disenyo nito ay may lakas na 30 megatons. Sa loob ng 2 taon, pinaghusay ng mga siyentipiko ang disenyo nito at sa kalaunan, nakabuo sila ng isang blueprint para sa isang sandatang maaaring umabot sa 50 megatons ang lakas. Subalit matapos ang series ng mga pagsubok noong 1958, itinigil ang proyekto at binuwag ang prototype. Ngunit hindi natapos doon ang pangarap ng Soviet na makalikha ng isang super weapon. Noong 1960, muling sinimulan ang proyekto sa isa pang pasilidad, ang KB-11, sa ilalim ng pamumuno ng physicist na si Andrei Sakharov. Dito nila sinimulang buuin ang mas ambisyosong disenyo ng bomba at ito ay ang AN-602. Kalaunan, tinawag itong Ivan o Vanya, ngunit mas kilala ito ngayon bilang Tsar Bomba, ipinangalan sa mga malalaking simbolo ng Russia tulad ng Tsar Cannon at Tsar Bell. Ang Tsar Bomba ay isang 3-stage thermonuclear device na may theoretical na lakas na 100 megatons. Isang makabagong disenyo ang ginamit dito, isang nuclear fission bomb ang nagsisilbing unang yugto na magpapasabog ng ikalawang bahagi na may thermonuclear charges. Ang enerhiya mula sa mga pagsabog na ito ang sadyang idinisenyo upang mag-compress ng pangatlong bahagi ng bomba, isang bahagi na pinaniniwala ang binubuo ng ilang magkakahiwalay na thermonuclear components. Dahil sa pangamba sa magiging epekto nito sa kalikasan, gumawa ng isang mahalagang pagbabago ang mga siyentipiko. Pinalitan nila ang uranium sa ikatlong bahagi ng bomba ng lead. Sa pagbabagong ito, 97% ng pagsabog ay nagmula sa thermonuclear fusion sa halip na nuclear fission. Bunga nito, nabawasan ang explosive yield sa 50 megatons, ngunit nabawasan din ang dami ng radiation na maaaring kumalat sa atmosfera. Samantala, upang mas mapalakas ang epekto ng pagsubok sa propaganda, itinakda ni Soviet Premier Nikita Khrushchev ang test date sa October 30, 1961, sakto sa ika-22 Kongreso ng Partido Komunista ng Soviet Union. Dahil dito, dumaan sa matinding pressure ang mga siyentipiko na napilitang laktawan ang ilan sa mga detalyadong mathematical analysis na karaniwang ginagawa sa pagbuo ng mga bagong sandatang thermonuclear. Dahil sa pagmamadali, nagkaroon ng maraming pagdududa sa hanay ng team na humantong sa huling minutong pagbabago sa disenyo ng bomba. Ngunit sa kabila ng lahat, natapos ito sa tamang oras. Ang natapos na bomba ay isang bagay na hindi pa kailanman nagawa noon. 26 feet ang haba, halos 7 feet ang lapad, at tumitimbang ng 29.8 tonelada. Napakalaki nito kaya kinailangan pang magtayo ng espesyal na workshop sa ibabaw ng daanan ng tren para sa pagbuo nito. Matapos mabuo, binaklas ang workshop at itinago ang bomba sa isang karaniwang railcar upang hindi mahalata sa transportation. Ang dambuhalang sandatang ito ang magpapakita sa buong mundo
ng kakayahang nuklear ng Soviet kung matagumpay nila itong maihuhulog sa target. Ngayon, hinarap naman ng Soviet Air Force ang malaking hamon. Anong sasakyang panghimpapawid ang kayang magdala ng halos 30 tons ng bomba? Ang kanilang pinaka-advanced na bomber, ang Tu-95, ay karaniwang kayang magdala ng quarter ng bigat na iyon. Upang magawang posible ang misyon, sumailalim sa malawakang pagbabago ang isang espesyal na Tu-95V bomber. Inalis ang bomb bay doors at tinanggal ang ilang fuel tanks sa loob ng fuselage upang makalikha ng mas maraming espasyo. Ngunit kahit na sa mga pagbabagong ito, lumalampas pa rin ang bomba sa ilalim ng katawan ng eroplano habang lumilipad. Hindi natapos ang mga pagbabago roon. Kinailangang palakasin ang buong istruktura ng eroplano upang kayanin ang bigat ng bomba. Gumawa din ng espesyal na mekanismo upang maiangat at maikabit ang bomba ng maayos. Bukod dito, idinisenyo ang isang natatanging parachute system upang pabagalin ang pagbagsak ng bomba na magbibigay ng ilang segundo pa para sa crew upang makatakas sa blast zone. Pininturahan din ang eroplano ng reflective white paint upang mabawasan ang epekto ng matinding init mula sa pagsabog. Noong October 24, matapos maisapinal ang huling detalye, ibinigay kay Major Andrei Dornovtsev at sa kanyang crew ang opisyal na misyon. Sa kabila ng lahat ng modification at paghahanda, nanatili ang kanilang survival probability sa mababang 50%. Pagsapit ng madaling araw ng October 30, sumakay si Major Dornovtsev at ang kanyang crew sa binagong Tu-95V bomber sa Olenia Airfield. Kasabay nilang lumipad ang isang Tu-16 observation aircraft na kukuha ng dokumentasyon ng pagsubok. Ang destinasyon nila, ang malayong test range sa Mityushika Bay, malapit sa Novaya Zemlya sa itaas ng Arctic Circle. Eksaktong 11:32 ng umaga oras sa Moscow, narating ng eroplano ang itinakdang lokasyon. Mula sa taas na 34,000 feet, inilabas nila ang napakalaking payload. Dahan-dahang bumagsak ang bomba sa loob ng 3 minuto gamit ang higanteng parachute upang pabagalin ang pagbulusok nito. Habang unti-unting lumulubog sa mga ulap ang bomba, mabilis na lumayo ang dalawang eroplano upang marating ang ligtas na distansya, ngunit sa isang pagsubok na wala pang nakakaranas noon, walang nakatitiyak kung ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng ligtas. Sumabog ang bomba sa taas na 13,000 feet sa Sukhoi Nos Zone C. Lumampas ito sa lahat ng inaasahan. Isang napakalaking fireball, may 8 kilometro ang lapad ang sumabog sa himpapawid. Napakalaki nito na muntik nang lumapat sa lupa bago ito itinulak pabalik pataas ng sarili nitong shockwave. Ang mushroom cloud ay bumulusok pataas, dumaan sa troposphere at stratosphere hanggang umabot ito sa taas na 42 miles, 7 beses ang taas ng Mount Everest. Isa sa mga Soviet cameraman na naatasang kunan ng footage ang pagsabog ay naglalarawan ng eksenang nasaksihan niya. Ayon sa kanya, ang mga ulap sa ibaba ng eroplano at sa di kalayuan ay biglang lumiwanag dahil sa matinding kidlat ng pagsabog. Ang dagat ng liwanag ay bumalot sa paligid at maging ang mga ulap ay nagmistulang malinaw at naging parang salamin. Sa sandaling iyon, lumabas ang aming eroplano mula sa pagitan ng dalawang ulap at sa ibaba, isang napakalaking bilog na matingkad na orange ang lumitaw, parang isang makapangyarihan at mapagmataas na Jupiter. Dahan-dahan itong umakyat ng walang tunog. Habang binabasag ang makapal na ulap, patuloy itong lumalaki. Parang hinihigop nito ang buong mundo. Ang eksena ay hindi ka panipaniwala, parang mula sa ibang daigdig. Ang shockwave ay umabot sa U-95V bomber na nasa layong 71 miles at sa Tu-16 observation aircraft na nasa 127 miles. Tinamaan ng pagsabog ang Tu-16, biglang bumilis ang takbo nito at bumagsak ng 2,600 feet bago nakontrol muli ng crew. Ang napakalakas na enerhiyang inilabas ng bomba ay lumikha ng isang seismic wave na 3 beses na umikot sa buong mundo. Narating ng pagsabog ang daan-daang kilometro mula sa ground zero. Kitang-kita ang matinding liwanag mula sa mahigit 620 miles ang layo, habang ang tuktok ng mushroom cloud ay lumawak ng 59 miles. Ang pinsalang dulot ng pagsabog ay hindi kapanipaniwala. Sa Severny, isang military town na 34 miles ang layo mula sa ground zero, lahat ng gusali kahit gawa sa kahoy o bato ay ganap na nawasak. Isang saksi na may suot na madilim na goggles ang nag-ulat na naramdaman niya ang matinding init mula sa 170 miles ang layo. Kayang magdulot ng 3rd-degree burns ang pagsabog kahit nasa 62 miles ang distansya. Napakalakas ng impact na nagbasag ng mga bintana sa Norway at Finland, 560 miles ang layo. Sa loob ng isang oras, naglaho ang mga radio communications dahil sa matinding ionization ng atmosphere, isang antas ng pagkawasak na hindi pa nararanasan kahit sa mga naunang pagsubok ng nuclear weapon. Hindi nagamit sa labanan ang sandatang ito dahil sa sobrang laki nito.
Walang missile na kayang magdala nito at kahit ang binagong bomber ay hirap din sa pagbibitbit nito. Ngunit naisa katuparan ang layunin nito at ito ay ipakita sa mundo ang kapangyarihan ng Soviet Union sa larangan ng nuklear. Ang pagsubok na ito ang isa sa mga nagtulak sa Partial Nuclear Test Ban Treaty noong 1963 na nagbawal sa mga pagsabog ng sandatang nuklear sa atmosfera. Para sa pangunahing tagalikha ng bomba na si Andrei Sakharov, ito ang naging turning point sa kanyang buhay. Mula sa pagiging siyentipiko ng armas, naging pangunahing tagapagtaguyod siya ng nuclear disarmament at human rights, dahilan upang makatanggap siya ng Nobel Peace Prize. Ipinakita ng pagsubok na ito na walang limitasyon sa posibleng lakas ng sandatang thermonuclear, at ang tanong ay hindi na kung kaya ba itong gawin, kundi kung dapat ba itong gawin. Sa loob ng mga dekada, limitado lamang sa maikling videoclip at larawan ang mga ebidensya ng pambihirang pagsubok na ito. Ngunit noong August 2020, inilabas ng Russian government ang buong dokumentasyon nang i-declassify ng Rosatom State Atomic Energy Corporation ang isang 40 minutes footage ng pagsubok. Ang revelation na ito, nakasabay ng ika-75 na anibersaryo ng nuclear industry ng Russia, ay nagbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng nuklear. Ang dating hindi nakikitang footage na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng isang panahon na lumipas na, habang patuloy na nagtataglay ng nuclear arsenal ang iba't ibang bansa, tapos na ang panahon ng ganitong uri ng pagsubok. Ipinakita nito sa sangkatauhan ang posibilidad ng walang limitasyong sandatang nuklear at ang kusang pagpili nating pigilan ito. Ang dokumentong ito ay hindi lamang isang piraso ng kasaysayan. Sa panahon ng pandaigdigang tensyon, nagsisilbi itong patunay ng ating kakayahan sa matinding paglikha at ang ating kakayahang magbago ng direksyon tungo sa mas ligtas na kinabukasan.